Baguhin natin ang kasabihan, life begins at 50. Nako, ngayong tumuntong na ako sa edad na 50, hindi ko akalain na marami pa palang iba't ibang exciting na magagawa sa yugtong ito ng aking buhay. Tulad na lang ng kaya pa pala ng aking katawan na sumali sa mga triathlon events. Pero may isa akong malapit na kaibigan at kasama sa industriya na hindi magpapatalo, si Howie Severino, na umaariba pa sa pagbibisikleta at wall climbing at the age of 62. Feeling young? Forever young. Kalabaw nga lang daw ang tumatanda para sa mga senior citizens natin ngayong makabagong panahon. Dahil usong-uso ang mga healthy exercise o workout para sa mga lolo at lola natin, marami sa kanila ang kaysa manatili lang sa bahay at maging uugod-ugod, pinipiling mas maging aktibo sa pag-eehersisyo. Pero ang ilan sa kanila ni-level up ang pagiging physically active. Hindi lang basta workout, umaakyat pa sa lubid at bato na parang millennials at Gen Z lang. Wala kayo sa lolo ko. Sila ang super seniors na magpapakitang gilas sa atin ngayon. Nung medyo bata-bata pa ako, kaya ko pang umakyat ng mga ganitong klaseng mga wall climbing events. Pero ngayong 50 years old na ako, kaya ko pa ba, believe it or not, kahit 50 ka, kahit pa 60 ka, kayang-kaya mo yang gawin. At ito ang proof of that, ang aking one of my very, very best friends, Mr. Howie Severino, rock climbing enthusiast. Nako, novice ako kung i-compare mo ako sa maraming climbers. So, Howie is 62 years old, pero nag-wall climbing yeah, ka. wall climbing. Of course, yung outdoor versions, rock climbing, you climb real rocks and boulders. Pero dito sa gym, we climb walls. So, nare-replicate din yung outdoor climbing, pero mas controlled. Of course, mas safe siya dahil padded itong tinatapakan natin. Kaya kahit mahulog ka, if you know how to fall, you can fall safely. Nakilala natin si Howie Severino bilang batikang mamamahayag at award-winning na dokumentarista. Hinahangaan din siya ng mga follower niya sa social media dahil sa kanyang active lifestyle sa kabila ng kanyang edad. Pag may edad na katulad natin, mahina na yung mga tuhod, ganyan-ganyan. Kaya pa ba natin yung mga ganito? Kaya ako ginagawa ito, to stay fit. Kasi pareho tayo nagbibisikleta. Ako mahilig ako magbisikleta, pero pag nagbabike ako, lalo na sa lansangan sa lungsod. Delikado. Oo, natatakot ako. At ilang beses na rin ako nabangga. Alam mo yan, I know, I know. Binangga ka ng jeep. Oo. So dito, hindi ka mababangga ng kahit anong sasakyan. Mas kontrolado mo yung ginagawa mo at yung mga maaring mangyari sa'yo. It's very safe. Wala pa ako ilang beses, ilang buwan na akong nagka-climbing. Di pa ako, wala. Buhay pa naman ako. And to me, I'm more physically fit. I'm happier. Gano'ng katagal ka nang nag-wall climbing? This year lang. This year lang. Galing! This year lang So it's never too late, guys. Dito sa wall climbing gym na ito, may tinatawag na bouldering area. Ito yung pader na dinisenyuhan na parang batuhan at aakyatin mo ito ng mano-mano. Parang mas matinding kapit ang kailangan mong gawin dito That's part of the challenge. Go, How! So ito siguro yung this is one of the easier routes. Grabe! Grabe, ang galing! Yay! Well, so, nakailan ka na? Ano na yung pinaka mahirap na nagawa mo? Hindi ko na maalala. Siguro 2 or 3. Diyos ko, meron bang umaakyat dito? No. Grabe, parang ang dali lang sa kanya. Parang Spider-Man, ano? Oo, grabe. Nakatakot ako mahulog
falling talaga is part of climbing. And knowing how to fall properly mitigates or parang manages yung fear natin na yun. So, ngayon, inaaral ko kung saan ako hahawak. Yan. Actually, hindi siya ganun kadali. Alam ko. Kaya nga challenge. Go, go, go! Go, go, go! Yan, yan, yan. Okay. Sisil! 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 Ha! Pero yung mga climbers, kayang-kaya yan. On your hand! Grabe! Yahoo! Time to fall! Ang taas nung tinalon mo, ah! Grabe! Just follow all the brown holes. Ganito. Tapos, Yan. Yes. tapos, ganyan? Opo, tama. Tapos tapak po tayo dito. Right foot please. Dito? Yeah, right foot. There Yan. you go. Hold yung blue, yung brown sa harap niyo. Ito, Oh. tapos, Okay, tap both hands. You match. Match. ano, dito? Yan. That's it. Okay. That signifies that you finished the boulder problem. Anong gagawin ko ngayon? Now you You- can climb down or Climb down or jump down? Jump? climb down. You can climb down. Ah, natatakot ako ma-fall. Ayoko! Yan. Okay. Teka, wait lang po. Ang wall climbing ay isang klase ng sport na hindi lang lakas ng katawan ang pinagagana, kailangan din dito ng matalas na isip at diskarte. Dahil kung hindi, laglag ka! Hindi ito puro lakas lang. So, ibig sabihin, na-challenge hindi lang yung katawan mo, na-challenge yung utak mo dito. Yeah, oo. That's why the routes are also called problems. Oh. Para may sariling linggo din ang mga climbers. So Okay, okay. they look at particular routes as problems. Like each problem or each route is defined by color. May color legend. Ibig sabihin, dahil yellow, ibig sabihin, puro yellow lang ang aakyatin mo, ganyan. Yes, oo, may legend 'yan. So kaya iba-iba yung kulay. Hindi 'yan pang aesthetic lang. Hindi dahil cute lang na maraming Oo. kulay, technicolor, ganyan. Oo, that identifies May the meaning route. pala yan. Of course. Sa gym na ito, masusubukan ng iba pang klase ng wall climbing, gaya ng top wall climbing kung saan mas mataas ang pader na aakyatin pero nakatali ka sa harness. Tulad ng biking at running, mainam din sa katawan ng wall climbing bilang isang sport. Perfect to kay Howie. Magaling magbalanse. Ikaw rin, yung mga nagbibisikleta, maning-maning ito para sa'yo. Diyos Kung ko, balance na-try lang ang ko na to, pag-uusapan. Hindi, kasi yun nga, it's an all-around workout eh. It's both mind and body, and then it trains all the different muscles in your body. From your toes to the tips of your fingers, to your legs, your core, and then you swivel your hips. Lahat yan. Hindi na sikreto sa atin ang pinagdaan ng karamdaman ni Howie. Kasama na nga raw sa pagtanda ang pagkakaroon ng issue sa kalusugan. Kaya naman malaking bagay para sa kanya ang mga workout tulad ng rock climbing para manatili siyang malusog at malakas. Do you feel younger? Dahil Yes. ginagawa mo to. I feel younger because I'm usually the oldest person in the gym. Pero ikaw personally, mas pakiramdam mo bang hindi ka 62 dahil sa workout na ginagawa mong ito? Well, firstly, I don't know what 62 is supposed to feel like. Ano ba? Should I be walking around with a cane? Or kasi I've seen 62 na talagang mahinang-mahina na. I've also seen 62 na mas malakas sa akin. So, I'm just trying to be the best version of myself. And ito, ito I'm not trying to accomplish any kind of physique. I just want to get out and feel better about myself, being physically fit. Diba? And Yes, nagkaroon din ako ng, yes. I've had health issues. This is a way of bonding with my son and his friends. Ah, grabe! Ah, natatakot ako ma-fall. Tulad ni Howie, may mga senior citizen din na sumubok ng naiibang workout para manatiling fit and healthy. Sa TikTok video na ito, makikitang inaakyat ng lolo nyo ang 25 talampakang lubid na ito sa isang fitness gym. Meet Lolo Boggs, ang super senior ng Olongapo City.
Ako si Joselito Bugayong, pero known ako as Bogs Bugayong. I'm 68 years old. Basically, 67 and 8 months. Suki na si Bogs sa gym na ito dahil sa rope climbing na pwedeng gawin dito. Tulad ng wall climbing, layon din ng rope climbing na maakyat mo ang pinakataas nito. Pinapalakas nito ang ating gripping strength o lakas ng pagkapit ng mga palad at daliri natin. I think I was already on my 60s, senior na ako. So that was way back 7 years ago, 8 years ago, yeah. May nakita ako, gumagawa sa YouTube. So I tried it. Hirap na hirap ako talaga. So ang ginawa ko, I started with the, yung towel pull up. Hawak ko lang gano'n. Tinatawanan nga ako ng misis ko dahil hindi ako makakahit isa man lang eh. But I was already 60 years old during the time nung naumpisahan ko yan. Matinding ensayo ang ginagawa ni Lolo Bogs para maakyat ang tuktok ng lubid. Hindi na bago sa kanya ang ganitong klaseng physical activity dahil dumaan din siya sa matinding training noong pumasok siya sa Armed Forces of the Philippines bilang infantry officer at kalaunan sa US Naval Base bilang detective o criminal investigator. Very active kasi more on yung health, more on health. So basically, basta may pagkakataon talaga, workout ako. Hindi ako naniniwala na namin nagsasabi na wala kasing time eh. I don't agree with that. Sa kabila ng tila malusog at matipunong pangangatawan, may pinagdaraan ng issue sa kalusugan si Bogs. I was diagnosed in 2019. Natulala ako eh. Sabi ko, what? Sa kabila ng tila malusog at matipunong pangangatawan, may pinagdaraan ng issue sa kalusugan si Bogs. Kasalukuyan siyang nakikipagbuno sa sakit na MDS o myelodysplastic syndrome. Isa itong cancer sa bone marrow na nagpapahina sa mga blood cells ng tao. Maaari itong humantong sa leukemia kapag hindi naagapan. I was diagnosed in 2019. So anyway, going back, hindi ako makapag-donate ng blood sa Red Cross. Noong nandun na ako, gusto ko mag-donate ng blood yearly. No, sabi niya, your blood is infected. Natulala ako eh. Sabi ko, what? Sa lahat ng ginagawa ko. And this is, kaya lang, hindi daw hanggang sa ngayon, hindi alam saan nakukuha yon. Sa ngayon, sumasailalim sa chemotherapy si Bogs para mabawasan ng unti-unti ang cancer cells sa kanyang bone marrow. Bukod sa gamutan, sinisiguro rin ni Bogs na aktibo siya sa pag-e-exercise para mapadatiling malakas ang kanyang katawan. Katunayan, ginawa niyang mini fitness gym ang rooftop ng kanilang bahay. Bukod sa MDS, madali na rin kapitan ng sakit si Bogs dahil sa kanyang edad. Kaya naman pati diet niya, sinisigurado niyang balanse at wala rin siyang bisyo. Kung may bawal ng pagkain, walang bawal. Isa lang pinagbawal sa akin sa States, yung alcohol. Kung ayaw mo na mabuhay, take alcohol. Sabi ko, how about wine or beer? No alcohol, not a single. Ayon sa isang eksperto, mainam daw talaga ang pag-ehersisyo, lalo na sa mga elderly o senior citizens. Basta siguraduhin lang daw na limitahan ang oras nito sa isang araw at gawin lang ang kung hanggang saan ang kaya ng ating katawan. So of course, ang general recommendation pa rin for healthy exercise level is still around 60 to 90 minutes per day. Pero we recognize na maraming may edad na baka hindi kayang gawin yung ganong klaseng level ng exercise. Tapos, ang number one na bagay doon is safety. Huwag kang sumubok ng mga exercises na unang-una hindi mo naman pa alam gawin at posibleng unsafe for you. The other thing is mindset, diba? Very important yon. Dito kasi sasabihin ng pamilya, matanda ka na, huwag mo nang gawin tong gantong mga bagay kasi baka may mangyari sa yung masama. Yun yung konsepto ng ageism. Yung perception na pag may edad ka na, dapat maglaylo ka na at hindi mo na dapat gawin yung napakaraming bagay, which is not true. Signs of aging nga raw ang pagputi ng buhok at pagkulubot ng balat. Pero ang tumatandang panlabas na anyo, pwedeng mahigitan ng malakas na pangangatawan at maayos na kalusugan. Life is too short. We should enjoy every second of our life. Binigay sa atin ng Panginoon yan, alagaan natin. Dapat ipakita natin sa mga anak natin yung kayang gawin ng mga anak natin, kaya pa rin natin ganan. Huwag nating
hayaan na aalagaan nila tayo. Ako po si Cara David, kasama sa Iisang Brigada.